Hello, good day. Today, I will be reporting the fire pattern development and character traits of qualified arson investigator. First is fire pattern development. It is the damage created by the flame, radiation, hot gases, and smoke creates pattern that the investigator used to locate the area or point of the origin. Example aning kanang ginapangita sa um, investigator or arson investigator is katong sa incipient stage gani or ignition phase sa stages of fire katong long forming katong mag-form siya og V-shape sa kung asa nagsugod ang fire or asa nag-originate diya nga structure or nga area. And then it includes thermal effect on materials tungkol sa kainit such as charring, oxidation, consumption of combustibles and smoke, and so deposition, distortion, melting, and color changes in the character of materials. Kanang pag-usab sa isa ka material tungod sa kay nasunog, nalanay ba siya, naabo, or may structure collapse like ang isa ka building itindog pero pagkasunog kay taod-taod naguba or natumpa. And later on I will discussing the charring or sample of fire patterns indicators. And there are two types of fire pattern development. First one is movement patterns. Movement pattern produced by the growth and movement of the fire and the products of combustion away from an initial heat source. So, muna siya ang buhat tungod sa growth and movement of the fire and the products of combustion. Sa intensity of fire, it is produced by the response of materials to the effect of various intensity of heat exposure. So, muna siya ang nahatag sa isa ka material or makita nato kanang material nga nasunog na lahi siya o chemical reaction tungod kay lahi man po siya composition sa iyang pagkabuhat. And then arson indicators natay accelerant o igniters. Ang accelerant mo siya ang substance that promotes combustion. Example na kay gasoline, before gas, and kerosene, butane, and next one is igniters. Muna siya ang kaning a substance or device used to start the fires or magsugod ang isa ka kalayo. Example na lighter o kaning phosphor. So burn indicators. Ang burn indicators, it is a visible evidence of the effect of heating or partial burning. Interpreting burn indicators is a primary means of determining the cause of fire. So, kailangan mahibalaan nimo o unsa ni siya nga fire pattern para to determine the causes of fire kung ganong nahitabo na siya. So, common types or common burn pattern indicators. The first one is alligatoring. Alligatoring is a charred wood that gives it the appearance of alligatoring skin. So as you can see on the picture picture nga akong nabutang diri sa ang PPT. Makita ninyo ang mura kaning mura siya kuan sa buhaya, skin sa buhaya or panis sa buhaya. Tungo na siya sa kalayo. Oy, if daw ay nasa duha ka type. If large daw ang rolling blister indicate a rapid intense of heat. So if dagko daw kayo ang kanang murag kuan gani kanang murag kuan so ito kani what we say kanang murag kuan sa yang panit kanang latang-latang murag grabe jud kay pagka sunog gani naga-indicate sa siya og intense kanang grabe jud daw kayo ang kainit sa heat. And if flat ang alligator and if small or gamay na siya mura siya plain
It was a flat alligator indicator indicates slow and less intense of heat. The next one is crazy. Muna siya, it is the formation of irregular cracks in glass due to the rapid intense heat possibly caused by a fire accelerant. So, good example anay ka ng sa isa gani ka building nga nasunog tapos namo ni kasagaran glass ang ilang window, di ba? Nya close window lang na siya. If ang fire is nag-start diya nga area sa sulod jud, diya ang kilid na lang kay window or sa amin ang kuan ang heat wave or what we say the radiation manginkamot yun na siya asa siya moadto mogawas di matapok na dito and then mo na siya makrack ang isa ka glass due to rapid and intense heat gikan sa isa ka palayo. And the next one is diff or char or charring. It indicates the length of burn. So, mo ni siya makita niyo sa picture, mo ni siyang nakita mo diri nga na nasunog kayo, napoy kaning wala, napoy kaning nasunog siya tapos wala na pod nya nakuan lang na tawag gani. Basta na siya lahi-lahi nga kanang pagkasunog gani sa isa ka material. Depende ra po na sa ka hard or ka dali mga pagkasunog sa isa ka material. The fire points of origin. How deeply wood is burned and the fire point of origin. Kung asa nagsugod daw. And the next one is line of demarcation. It is a boundary between charred and uncharred material. So pagkita na lang paling nyo sa picture, makita niyo diri ang katong uncharred o uncharred material nga sanawan nyo nasunog ang diri dapita sa babaw tapos diri sa ubos kay wala kaya ang syempre sa plume gani kato plume forming or buoyant flow of fire kay mantay mo tong V-shape. So ang kainit mo saka sa babaw tapos mo tong mga kuanya mga ano gani katong kalayo o kato ang kainit mukatag hantod maabot sa ceiling to makakuan og kaning flash over. And then basta the line of demarcation mo na siya ang katong nasunog nga part ug katong wala ang sunog nga part sa isa ka material. And then the next one is fusion and melting, the change in formation of metals, glass or picture to their being exposed to high temperature. So as you can see dira, makita ninyo ang isa ka karahay nga frying pan ba ni? Gikuan siya sa kainit and then na metal nga solid kay sa babaw tapos example yan murag kanang tingga gani kind of metal mo siguro ang tingga and then kuan mo siya sa intense heat kadugayan ang metal mausab na siya mamelting na siya and magmelt dahil tapos malanay. Good example na kanya akong picture nga ipakita sa inyo. And then the last one is spalling. The breaking of a surface pieces of concrete or bricks because of intense heat. So kasagaran na makita na to ani sa portahan, sa babaw sa portahan. Good example na kanang tungod sa kainit gani ang concrete gani like mga semento. Example yan na semento. Like barag mga crack gani sila tungod sa kainit nya ma-turn into pieces ng gagmay kay tungod sa kainit kalayo sa pagsunog. Point of origin is established by finding the area with the deepest char kato kaning ingan ako ganina alligator ring katong skin sa buaya and usually the greatest destruction. More than one point of origin indicates arson. So ang arson daw nag-indicate na siya daghan kay point of origin kay syempre pag abot nimo sa isa ka building di ba nimo mahibalaan ang kung asa ang point of origin niya no kay pag abot nimo sa isa ka building nga nasunog abon lang jud na biya na kasagaran imo makita. So
That's on. Knowing the fire points of origin helps to establish how the fire spread yun sa pagkatag ang kalayo yun sa pagkakatag, and whether it followed a normal burning pattern ug normal ra ba siya. Kay if di normal, syempre basig kuan na siya, binuhatan sa tao. The more intense the distraction, the more difficult it is to determine the fire points of origin. So the more daw nga mas destructive ang isa ka nasunog nga building or fire, the more sad nga lisod kayo pangitaan or pangitaon ang iyang point of origin. And then fire report. This report should be initiated and complete without delay. So the contents of fire reports may be contain the following information. So ang content sa ang content sa fire report kay the time of incident, kung orasa, location of incident, asa dapita, size of nature of fire, fire involvement, fire department, planned response, injuries and fatalities, daghan bag na injured, daghan bag na matay, time fire extinguish, nus-an napalong, and most probable cause unsay kanang saktong hinungdan nganong nasunog ng siya nga building, and follow up and corrective action required. So types of fire and arson investigation. So the basic investigation purpose niya is to determine what the property was damaged, unsa nga property ang nangasunog, unsa tao o ang mga na damage, what the causes and the reason where, unsay hinungdan o unsay rason nga nangasunog siya nga building, the number and extent of injuries or fatalities, and the recommended correction action to prevent recurrence. So kaning mga corrective action to prevent recurrence, kay example ani nga nang i-avoid nimo ang bata og pagdula gini kalayo kay para kay ang bata jud biano mga convent na sila kanang dula lang, wala sila kabalo nga tamo nila gibuhat, makita sila nga more attractive sila sa unsay makita nila nga new things. So dapat ina-avoid na sila nga dudulaon o kanang kalayo kay kasagaran yun nga mga fire incident tungod yun na sa mga bata nga nagdulag kalayo niya, bibiyaan ra sa balay tapos nilakaw niya, wala bantayan. So technical investigation, it is an in-depth investigation to determine more specific details of the cause and effect and to establish necessary corrective action. So kaning in-depth investigation mo ni siya paghimay-himay gani sa mga possible nga causes of fire or sa mga possible nga evidence nga makita nimo sa crime scene, unsay hinungdan nga masunog na siya o ganun para makita nimo kung asa na siya dapita or ang point of origin sa fire. Reason in conducting technical investigation. So mo ni sang rason, there is a suspicious of arson in connection with any fire. So nabar siya malicious or na binuhatan na makita dito sa isa ka nasunog nga building, suspicious of arson, and there is a suspicious suspension of negligence or violation of regulation. Nabay mali nga nabuhat o katangahan, negligence. The cause of any fire is undetermined to establish the most probable cause. So para mahibalan kung unsay kanang hinungdan jud, unsay ang nasunog nga siya nga building. And number 4 is there is evidence of negligence or mismanagement in the fire suppression or rescue operation. And then the loss of life or disabling as a result of fire. And arson investigation, the direct result of basic or technical investigation, or it may be brought about from outside knowledge. Mo ni siya ang trabaho sa isa ka arson investigator nga himahimayon ang mga possible nga hinungdan sa sunog
like pag-check o double check sa mga evidence nga nakuha o sa mga possible nga hinungdan sa sunog, nga i-check kung asang point of origin itong mga indicators para ibalaan niya about from outside knowledge mo ni siya kaning madawat na to sa outside knowledge mo ni madawat na to sa witnesses like sa nakakita sa sunog kung unsang orasan ng sunog, asa, kinsay last na mo nakitaan dira nga building while nasunog na siya. Character traits of qualified arson investigator. So mo ni siya ang qualification para mahimo kang arson investigator. He should possess knowledge of investigative techniques. So dapat na siya sa kaalam sa pag-imbestiga or sa mga technique para kabalo siya mo imbestiga sa isa ka or naka-undergo siya og training. And he should have an insight of human behavior. Number 3 is he should have a first-hand knowledge of chemistry of fire and its behavior. So dapat na siya saktong kaalam sa isa ka material, how it's react or what can say the chemical reaction of the material nga nasunog and its behavior. Number 4 is he should be resourceful. So as a arson investigator or what we say also an investigator of SACO or etc. We or I should be resourceful. So tanang makita na to nga possible evidence sa tawag ani sa isa ka nasunog ang building or napasagawas, mga footprint, fingerprint, pero lisod na sa mga tao na ang pasabot sa resourceful sa arson investigation kay kanang tanang makita nato nga possible nga evidence like kuhaon din nato balag ang resulta na kay negative na siya pero base na mag-hint na sa atoa or sa isa ka successful na to nga mag-hint kung kinsa ang nag-originate, asa nag-originate nga fire kasi nagsunog, asa ang fire nag-originate, unsa hinungdan, unsa nga nag-accelerate na siya, nabay malicious nga nitabuan na or negligence nga hitabo mga sunog na siya nga building. And that's all. Thank you. Maro na akong report. Bye bye.